Good morning guys. Kasabong sundin-sundin na lalo na sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kalihok Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman kong konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa kulay naman, sa iba-ibang linyada na pinagparis-paris natin ang kalabasan sa kulay. Ito pala siya, ipakilala ko sa inyo. Ito siya ang kulay nga bulik nga talisay. 4 months ito siya. Yan. Ito siya, kaya tinawag ko ito o bulik na talisay kasi ang ina nito talisay, gray. Ang ama niya dome bulik. Kaya ganito ang lumalabas na kulay. Ito ang pagpatunay ko sa inyo mga baguhan. Kapag krusis ang ating pagpalahi ng manok, hindi natin i-inbreed. Ito ang lumalabas sa process. Pinagparis ko ang bulik, dome at saka yung breed na talisay. Yan. Yan siya. Ganito ang lumalabas. At saka yung unang kinukontent ko, kung makita nyo sa aking mga gi-upload na content video, na pagkabulik naman, iba yun. Yung tumupi na ang mga palong, ano naman din yun sila. Process ko sa sweater at sa dome naman. Na-cross ko rin sa dome, yung dome at saka limon. Ito naman sa gray at saka dome. Yan. Magkaiba sila. Pati sa palong, sa mukha. Magkaiba. Ito tayo ang mga palong. Yung mga na-cross ko sa linyada nga limon, may pagkapula-pulang pagkabulik, lahat sila nakatupi, nakabagsak ang palong, nakaistorbo sa mata. Tanggalan nagpalong yon, pero ito hindi. Ito na siya. Sakto sa sukat. Yan. Maganda ang hipos pangatawan, dikit ang sipit-sipitan. Ganito lang kasimple ang aking pagpalahi ng manok. Pero ito sila, kahit ganito lang ito kasimple mga pagmumukha o postura, simplihin lang na pagkamanok sa tinginan, pero ang pinagalingan nito nila sa mga linyada talaga na quality. Dahil hindi ako nag-aksayang, hindi ako gumagastos na gastos lang sa aking alagang manok kung hindi ko kabisado ang linyada na nanggaling sa maayos, mahusay nga linyada, maganda ang performance. Kasi ang pinagalingan nito talagang mga winner. Bago ko pinadami, ginagastusan. Kasi luging-lugi tayo. Kung padaming-padami lang tayo sa manok, ang hinahabol lang natin, ang kagwapuhan lang. Tapos, hindi naman maganda ang performance. Hindi ngayon mabibili ang ating manok kapag mag-out, magbenta tayo, parang makabawi naman tayo sa ginagastos natin. Hindi ko naman sinasabing diretsuhan na walang bibili. May bibili man yan, pero ilan-ilan lang. Ngayon kung madami ang mga manok mo, tapos ilan-ilan lang ang nakagustong bumibili sa linya sa manok mo, di logi ka. Dahil pakain na pakain ka. Tapos pag may bumibili, ilang-ilan lang piraso ang mabili, kukunin sa'yo. Di kagaya ng maayos, mahusay nga linyada na binalik-balikan sa nakabili na sa'yo. Kaya binalik-balikan yan dahil sa performance, magandang performance. Kapag hindi magandang performance, hindi na yan balik-balikan. Ito nga sa katunayan nga, itong mga linyada na ito, kahit ganito pang edad, pag gustuhin ko itong out magbinta ko, ang dami nang kumukuha agad sa akin. Kaya lang, hindi ko muna ito i-out ibinta pag ganito pang edad dahil hindi pa mabili ito sa tamang presyo. Antayin ko munang abuto ng 7 months, 8 months, 10 months para nga makabawi naman ako sa ginagastos, para mapresyohan ko naman medyo maganda-ganda na hindi naman ako lugi, hindi rin lugi ang bumibili sa akin. Yan lang. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot umututo ng mga baguhan pala nga dito sa pag-alagag manok. Hindi dapat dito basihan kung ano man ang kalabasang pagmumukha, kagwapuhan,
kapugian o pang picture ka. Ang pinaka-importante, alamin natin, kabisaduhin natin talaga kung ang pinagalingan nga linyada, kung maganda ba, mahusay ang performance. Yan ang pinaka-importante bago natin padamihin ang ating mga alagang manok. Parang hindi tayo malulugi sa gingastos natin. Yan lang. Thank you ulit po panood. Bukas ulit. Bye-bye.